Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Attorney Mike Operario, isang magaling na abogado na ito. Nagbigay siya ng opinion, kumusta na ngayon sina Senator Villanueva at Escudero. Okay, ito. Unahin natin yung kay Escudero na sa tingin niya is kawawa itong si Escudero, parang nagsa-silent protest, nagsusot na lang ng itim, at saka yung plano na i-designate siya na presiding officer ng impeachment trial ay isang parusa para sa kanya, isang pamamaraan para i-humiliate siya ng mga kalaban niya. O ito, pakinggan natin siya. Cheese Escudero. Kita naman doon sa body language nila nang lumipat sila. Si Cheese Escudero was the 12th member, pero he didn't look happy. Bukod doon sa kanyang itsura, pagdating niya sa session, didn't even talk to anyone. Hanggang ngayon, hindi siya masyado nagpa-participate sa proceedings. But there is something I've noticed kay Cheese Escudero which may have missed yung inyong paningin. Ever since lumipat siya dito sa kampo nila Gatchalian, have you noticed? Palaging black ang suot niya. Dati yan, panay puti or light beige ang kulay niya. Because payat kasi si Cheese Escudero. And so, he usually likes lighter colors like me. Kasi yung itim nakakapayat lalo yan. Para sa akin, parang nakikita ko, is he putting on a silent protest? Is he crying out for help? Is he in trouble? He couldn't do anything. Kaya ngayon, he's sending out the signal na naka-block na lang siya as a form of protest. Could be. Who knows? But napuna ko lang. And another bad thing that is coming Cheese Escudero's way, itong bali-balita na baka siyang i-appoint or elect nila as presiding officer sa impeachment ni Sara Duterte. Because, not because he's a lawyer, kasi si Pangilinan lawyer din eh. Pero bakit siya ang parang pinipilit? I think, kung siya man ay iuupo dyan, it is not for purposes of efficiency, but for purposes just of being cruel. Malupit itong mga mag-a-appoint sa kanya. Because, kung matatandaan nyo, siya yung presiding officer that remanded the case back to the House of Representatives, and then eventually it led to a Supreme Court case. Dahil nga dito, he was perceived now as a pro-Sara. Parang binangga niya ang kagustuhan ng Malacanang noon. Now it appears that Malacanang is back with a vengeance. At ngayon, pupersahin nila si Cheese Escudero na bawiin mo yung sarili mo. Kailangan ikaw mag-preside dito to make sure that, Sara Duterte will be impeached, or at least parang papalabasin na magiging partial si Cheese Escudero. It appears that the people behind nung paglipat ni Cheese Escudero sa kampo ni Lawin Gatchalian are not just out for vengeance. They are out to humiliate si Cheese Escudero. And these are the signs of being ruthless people. Hindi sapat sa kanila na kumampi sa kanila si Cheese. Kailangan ipapahiya pa nila yung tao. Mr. Escudero, mag-isip-isip ka na dyan sa mga taong sinamahan mo. Kung ganyan din lang ang gagawin sa'yo, siguro matuto ka ng manindigan na. Matuto ka ng lumaban para sa iyong karapatan. Mas mainam na nga po yung mamatay ka daw na nakaluhod kaysa yung manatili kang nakatindig pero ikaw naman ay isang alipin. Well, we're still hoping that things will go better pagdating dito sa Senado. Pero I think all of this talk about the impeachment is just a smoke screen. Wala na po ito. Patay na itong impeachment. They will never be able to get to 16 votes. But I think itong impeachment na to, ay ito'y pagliligaw lang sa atin. The ultimate objective here, na ginagamit pa sina Cheese Escudero, sina Joel Villanueva. Ang objective nito is
Constituent Assembly, the CONAS, upang palitan ng konstitusyon upang manatili si BBM sa kapangyarihan. That is the ultimate objective. Pero tayong lahat, mga iskubro, hindi na tayo paloloko dito. Alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Okay, salamat, Attorney Mike Operario. No? Una, comment ko dyan is yung ultimate objective. Bakit nila kinuha ang Senate leadership? CONAS, Constitutional Assembly. Charter change pa rin. Kasi sa impeachment, hindi talaga sila makakakuha ng 16 votes. So, kung magkaroon man ng paglilitis sa kay BP Sara is just to portray or to destroy her credibility pag matuloy ang election sa 2028. But, agree ako dito kay Attorney Mike Operario na smoke screen, distraction lang ang impeachment. Kaya ilalagay nila dyan si Chis Escudero. Nako, mabigat talaga. Kasi, pero mo, hindi siya sumunod sa Malacanang noong 19 Congress. Binalik ang impeachment. Tapos ngayon, ilalagay ulit siya na presiding officer. Malupit. Kaya parang nagtatalo pa sila. Tingnan mo, si Senator Lacson. Siya nang naunang nagbanggit na it will be Escudero who will preside. Ganon. Nung magsalita si Senator Gatchalian, wala pa. I don't want to preempt. Wala pang final na desisyon. Bakit si Lacson nauuna na nagsasabi na si Escudero nang mag-preside, di ba? Baka totoo itong opinion, hinala ni Attorney Mike Operario na by presiding over the impeachment trial, isang humiliation, isang parusa, karma kay Chis Escudero. Tanong lang naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Kaya ito pa, tayo videoan pa nga sunod. Do. Ito tayo plaster ta. Musipo bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw ng kagawon nga adunay kalumo ug kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag ug kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong ug balatian ug kasing-kasing. Kaya layon ang Dios sila binas sa nagdumalan. So ora daghang salamat. Daghang salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon. Og kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.